Nasa linya na natin si Attorney Raul Pacalangan. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo, Sir. Attorney. Thank you for helping. Opo, salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Una sa lahat, bakit po nabuo ang Truth Commission? Ano ho ba ang pakay ng komisyon? Thank you for that question, Joel. Ganito, si Cardinal Ambo David, way back in November last year, held a press con calling for a Truth Commission. Mhm. So it took a while. Binuo niya yung commission na 5 members kami ngayon at sisimulan namin ang unang hearing namin by tomorrow, by Friday at the Pope Pius Center. Ang pakay po ng aming commission ay madinig yung mga biktima. Alam mo, Joel, na-meet ko na yung ibang mga victims. Mhm. Alam mo, matagal na silang nawala ng mga mahal sa buhay. At hanggang ngayon, many years later, wala pang pumapansin sa kanilang mga hinaing. Mhm. So, ang pakay ng Truth Commission ay madinig ang mga biktima, i-record yung kanilang pinagdaanan at ilahad ito sa isang formal report. Okay. Sige, Go ahead, Weng. Ngayon, ano po ang magiging purpose pa ng Truth Commission kung ang may kaso na po laban kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at doon sa kanyang mga co-perpetrators, attorney? Okay, Weng. Ganito, hiwalay yung aming commission. Mm-mm. Yung sa ICC, alam mo, dati akong judge Yes. sa ICC. Opo. As a former ICC judge, I can tell you that is a prosecutorial and judicial process Mhm. before a court, before 3 judges. Ngayon, kasalukuyan mayroong tatlong trial court judges. Tatapos lang natin ng pre-trial. Itong aming commission, ibang-iba. Mhm. Una-una, pribado kami. Hindi kami part of the Philippine government, hindi kami a state entity. Mm-mm. Binuo kami ng simbahan at ng mga civil society organizations, number 1. At number 2, a Truth Commission kami. Wala kaming prosecutorial power, wala kaming judicial power. Pero ang aming responsibilidad ay tanggapin yung ebidensya ng mga biktima sa pinagdaanan nila. Mm-mm. So, para lang I'm sorry, I'll sound a bit technical here. Unang-una, yung ICC, Weng, Opo. limited na jurisdiction yan eh. Yes. In terms of the time period, it expires by March 2019. Mhm. Dahil noon tayo nag-withdraw from the Rome Statute. So lahat ng napatay after 2019, hindi yan sakop ng ICC. Okay. Also, the jurisdiction of the ICC does not start until 2011 when we signed the Rome Statute. At may mga ilang biktima rin before that. So alam mo, kung makausap ko yung ibang mga biktima na yon, ang sama-sama ng loob, lalo yung mga nanay na nawala ng anak sa kanila, pwede ba naman yan? Pinatay din naman yung anak namin katulad ng ibang biktima. Bakit wala? Bakit hindi sakop ng ICC case? Dahil nga may temporal jurisdiction. Hindi kami nakatali sa ganung time limit. Okay. Let me stop there for a while. All right. Pero from 2019 to 2022, no? Yung maaring maging sakop po ng inyong ginagawang pag-alam sa katotohanan, ano po ang gagawin ninyo pagka nalaman ninyo merong mga ganitong mga bagong kaso na naman o mga dating kaso na hindi naman napansin dahil nga hindi sakop po ng ICC jurisdiction? So what will happen kung makakuha kayo ng mga bagong kaso from 2019 to 2022? Ano po gagawin ninyo doon sa mga testimonya na 'yon? Okay. Well, una-una, Joel, papadala namin yan sa mga relevant government agencies. Mhm. In fact, sumulat na kami sa mga agency ng gobyerno asking for their cooperation, asking for their records para naman may access kami sa lahat ng existing reports already. Marami na yan eh. Kaya nga kailangan ng Truth Commission. May mga ilang report na ginawa yung government agencies, sinabit sa Korte Suprema, sinabit sa Human Rights Commission. Hanggang ngayon, wala pang para kumbaga central agency putting together the report. So una, ipapadala namin yan. At hindi lang Philippine government, kung kailangan ng mga international agency, human rights units of international organizations, papadala namin.
Uh, but the other thing I want to emphasize, Joel, is yung bagong approach, the victim-oriented approach, is that mabigyan lang ng pagkakataon ng mga biktima na magsalita. Sa akin, it's already a step forward. Mhm. At dapat ma-record yung pinagdaanan nila. Yung mga pamilya na namatayan na nga, hindi pa matubos yung bangkay ng kamag-anak nila. Hindi makuha sa punerarya. Pipirma ng kahit anong death certificate para lang makuha na yung bangkay. Mhm. Sa akin, ang dami nilang pinagdaanan na kailangang ilahad sa ating bayan. I think during those dark years, yung mga biktima, marami sa atin ang hindi nakakaalam ng pinagdaanan ng mga biktima. Attorney, dahil Truth Commission ito, dalawang side siyempre ang dapat makuha dito. Yung panig ba ng mga akusado, the likes of Duterte, Senator De La Rosa, and other co-perpetrators, ito sila rin ba ikukunan ninyo ng side? Or totally ito yung kukunan nyo lang, i-document ay yung side ng mga pamilya ng nasawi dito sa Oplan Tokhang? Our call for people who will speak before us is an open call. Okay. We welcome all Mhm. sides. Kung yun ang tanong. Mm. Right now, ang naaabot namin ay yung mga biktima dahil at karamihan dito yung mga biktima na inaalagaan ng simbahan Mm-mm. na lumapit na sa mga ang tawag namin caregiving institutions and organizations. Sila yung pakikinggan namin. Pero kung ang tanong mo, Weng, are we open to hearing people from the government? Of course, handa kami. But Weng, I just want to emphasize, hindi kami prosecutorial Yes. body. Opo. Mm-mm. So, kumbaga, hindi ito people versus Yes. somebody. Mm-mm. So, walang well-defined na akusado kasi nga hindi naman yun ang pakay ng Truth Opo. Commission. Kaya kung sinasabi mo to hear both sides, Yes. I had to answer it in a larger sense. Both sides in the sense that we are open to anyone who wants to speak their truth Okay. before the commission. Bukod po doon sa pag-document ng mga hinaing ng mga pamilya ng namatayan dito sa gitna ng Oplan Tokhang, parang magkakaroon ba ng determination sa bawat kaso kung ito talaga ay biktima ng extrajudicial killing? And related talaga sa Oplan. Gayon talaga yung purpose nun, Attorney Pangalangan. Yes, that is correct, Weng. For every victim, meron kaming findings, meron kaming report sa mga biktima para malaman kung ano yung tunay na nangyari sa kanila. Now, kung ang tanong, alam mo, madalas kayong debate, how legal will this be? Yes, opo. Siyempre, yung tinatawag nating rights of the accused, it assumes there is an accused. Mhm. Wala namang accused sa amin eh. Mhm. Pero kung may mga facts kami na makuha sa mga biktima, ipapaabot namin sa mga government agency. Ito sila yung may kapangyarihan na mag-investigate, sila yung may kapangyarihan na mag-file ng mga kaso. Okay, ito lang doon sa natanggap naming kalatas galing po sa Truth Commission. Bukas po magkakaroon po kayo ng truth-telling session, I understand na magiging key speaker nyo po doon si Luz Viminda Siapo. Si Luz Viminda Siapo po ay nanay po ni Raymart Siapo. Si Raymart ay napatay sa Navotas noong 2017 dahil ito'y pinagbintangang nagbebenta raw po ng marijuana. May club foot to, Weng. Oo. May kapansanan tong bata. 19 years old lang nung napatay siya. 2017, so covered pa ho ito. Hanggang 2019 po tayo. Sa darating na Nobyembre na po, Attorney Pangalangan, ang simula ho ng trial ng dating Pangulo. Ito ba'y maaaring maidagdag? Kundi man pa naidadagdag do sa kasong kinakarap ng dating Pangulo, yung kaso ho ni Raymart Siapo. Well, tama ka, Joel. Posible yan. Pero alam mo, ang tawag niyang prosecutorial discretion. Yes. That is the discretion of the prosecutor of the ICC kung isasama niya yan sa ebidensya na ihaharap niya sa trial chamber sa ICC.
simulan natin sa temporal jurisdiction, Joel, sakop siya, 2017, sakop siya nung scope of the ICC investigation, scope of the ICC charges. So maaring magkaroon ng overlap, Joel. Ang pinagkaiba lang, sila prosecutorial yon. And sa amin, it's we are a truth commission. We have a bit more flexibility in getting the facts. I'll give you a concrete example. Binanggit mo, Joel, mabuti nabanggit mo na clubfoot yung victim. Yung biktima. Ang nakalagay sa mga reports tumakbo daw eh. So sa akin, kami sa Truth Commission, nag-conduct na kami ng exhumation. In-exhume namin yung bangkay. So kasama na yan sa ilalahad bukas sa hearing. Alam mo, ako rin, Joel, marami ako natututunan sa mga proceedings namin kasi mabuti sa member ng commission si Dr. Tati Fortun. Siya yung pinag-aralan niya yung mga buto nung nakuha yung bangkay. Kasi marami ka palang matututunan sa pag-aaral lang ng mga buto. Pero yun ang sakop ng aming hearing bukas. Yung binabanggit weng ni Attorney Pangalangan na si Tatu Fortun, siya po si Dr. Raquel Fortun. Yes, yung ang pong napakahusay eksperto. na forensic. Yun nga dapat po yung susunod na na itatanong kay Attorney Pangalangan kasi sabi niyo ay hindi ito judicial process, pero ang tatanong ko nga, so may involved pala talaga na ito na forensic din, Attorney Pangalangan? Yes. In fact, alam mo, Weng, nung simula, ang assumption ko alam mo kami sa ICC kasi we hold hearings, meron kaming mga testigo nag-a-appear sa amin. By the way, alagang-alaga ang mga testigo sa ICC because the court is painfully aware no case will move forward unless we have victims. Pero na-realize ko din na since medyo iba yung sitwasyon natin sa Pilipinas, may ibang biktima, takot. In fact, karamihan ng mga biktima magte-testify sa amin confidentially, natatakot humarap. At ang kinakamatatapang naming testigo yung mga nanay. Iba ang tapang ng mga nanay. And nagpupugay po ako sa mga nanay na humarap na sa amin. Pero babalik tayo sa tanong mo, Weng. Sa akin, na-realize ko din na sa Pilipinas, dahil iba yung ating sitwasyon, karamihan ng facts natin hindi lang manggagaling sa mga testimony ng victims, manggagaling rin sa mga report, manggagaling rin sa mga journalists, manggagaling din sa yung mga caregiving organizations. Dahil marami silang nakukuhang mga facts at testimony sa mga biktima. Okay. So hindi lang sa hearing, kundi din sa mga report at sa ibang mga interview. Panghuling tanong na lang, Attorney Pangalangan, kung other than providing them with a venue to tell their story, itong mga biktima ho ng Oplan Tukhang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano pa pwede natin maialok doon sa mga naging biktima kung sila naman ay naghahanap pa rin ng hustisya hanggang sa ngayon? Kasi baka ang dating po nito, itong Truth Commission is just to demonize the past administration. Baka ganun lang ang gawing bintang dito, Attorney Pangalangan. And pag dinemonize mo yung past administration, may collateral damage yan. Knowing na merong mga players sa 2028 elections na may kaugnayan sa nakalipas na administrasyon. Well, that is a very legitimate concern, Joel. I can assure you, demonizing anyone is far from our intentions. In fact, sinabi ko na to sa marami kong lecture dito sa UP, sa labas ng UP, na sa ICC, we don't demonize the defense team. We respect the defense lawyers because, again, the wheels of justice will move forward only if the defense has competent counsel. Pero sa akin, hindi naman demonizing na ilabas yung katotohanan. At kung malungkot yung katotohanan na ilalahad namin, yun ang katotohanan na lang namang hindi namin ilabas yung nangyari.
Pero alam mo, Joel, marami ring mga kapulisan. We already received one informal, online testimony of a policeman who has gone in hiding kasi sabi niya hindi na niya kaya yung ginagawa niya. And sa akin, we are prepared to listen to, as I've binanggit ko na nga kay Weng, handa kami makinig sa lahat. Okay. Alright. Attorney, salamat sa oras ninyo ha. And good luck sa Truth Commission. Sana po hindi ito ang huli. Maraming salamat. Thank you. Salamat din, Joel. Salamat, Weng. Good morning, Thank you, sir. Si Attorney Raul Pangalangan, dating ICC judge at dekano po ng UP College of Law.